Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. SP Chis Escudero at 17 mga senador ay pinapanagot na ng Supreme Court sa ginawang paglabag sa constitutional mandate na forthwith or shall proceed immediately to the impeachment trial ng Vice Presidente. Escudero na bigla sa hatol ng kataas-taasang hukuman. Wala pa ring humpay ang bangayan sa magkabilang panig ang Senado at Kamara hinggil sa naging hakbang ng Senado bilang impeachment court na ipabalik ang articles of impeachment sa lower house. At ito ay dahil di umano sa questionable na pagpasa ng ilang impeachment complaints ng Kongreso na pinirmahan ng 2/3 ng mga mambabatas. Ayon sa Senado, ay nasa konstitusyon di umano na isang impeachment lamang sa loob ng isang taon ang maaaring ipasalaban sa isang opisyal na sinagot naman ng Kongreso na sinunod nila ang 1-year bar rule for impeachment at ang Senado ang lantarang dinidelay ang proseso. Naging mas mainit pa ang issue nang maglabas ng opinyon si Senator Escudero na maaring madidismiss pa rin ang impeachment complaint ng Vice Presidente sa 20th Congress kung pagbubutuhan ito ng majority ng mga impeachment judges o mga senador sa 20th Congress. Si Senator Alan Petro Cayetano ay sumang-ayon din kay Escudero dahil aniya, bago dinggin for trial ang isang impeachment, ay titingnan muna ang jurisdiction ng impeachment kung may nilabag ito sa konstitusyon. Umalma ang ilang mga kongresista pati na rin ang mga newly elected na mga senators na sina Senator-elect Lacson at Senator-elect Erwin Tulfo. Ayon sa kanila ay hindi maaring madidismiss ang isang kaso kung hindi ito mapakinggan sa alinmang korte. Sagot naman ni Senator Alan Petro Cayetano ay sana sa mga legal experts, law deans, legal luminaries at law professors ay linawin sa publiko ang pagbigay ng kanilang opinion not to cause confusion and to mislead their audiences. Na pinalaga naman ng mga law experts dahil anila ang konstitusyon ang dapat na unang masusunod. But let's go to one of the most controversial statements of the Senate President na talagang pinag-usapan. Sabi niya, the Senate Impeachment Court can dismiss the case. Ito na yung, kanina you were starting to talk about it. Yes. Can dismiss the case. Ano ba ang ibig sabihin noon? So, Kuya Boy, pag nag-file ka ng kaso sa kahit anong korte, ang unang titignan dyan ay yung jurisdiction. And to not be very technical about it, it's simple. The authority or the lack of authority to try the case. So, sa Supreme Court, meron sila tinatawag na prohibited pleadings. So, may mga sinasabi ko, anong prohibited? O whether motion niya or pleadings. Ang prohibition mo lang sa Senado, yung lang nakalagay sa konstitusyon. But to go to the main point, Kuya Boy, no? We should not dismiss outrightly unless it's a question of grave violation of the Constitution. Ang nabenta kasi nung ibang advocates ng, hindi nyo man lang titignan yung ebidensya, i-dismiss nyo na. Okay? That's always the case if you question the jurisdiction. Naman ng chance yung taong bayan. They want to see. A lot of people are saying, we have the right to know if it's true or not. Yun yung hinahanap nila eh. Is this true or not? Diba? Pati nga yung kampo ni VP, sabi niya gano'n, sige, fight. Kasi para once and for all, para sa kanya din naman yun eh. Once and for all, diba? Matuldo ka na ito to get this over with. Parang Damocles sword ito na nakakuan sa ulo niya kung saan siya pumunta hanggat di matatry itong kaso na ito, hanggat di siya ma-absolve, hanggat di siya ma-acquit, then mayroong laging agam-agam ang taong bayan na guilty ito eh. Sir, sorry, balikan ko yung committee chairmanship. Makukuha niyo po yung social justice? Is it something na pinramis ni... It was a wish. I told Sen. Rafi to tell Senator Chis na gusto ko yung social justice and welfare. And the reply pero hindi pa was? naman, wala pang reply naman. So far, anong committee na po yung nakuha niyo, sir? Wala pa. Wala. There's no committee yet. I have no idea. But I'm ready. Well, whatever the decision of the majority of the House, of the Senate leadership, then we'll just abide. Kailangan i-try ito, let's try. And then I think we really have to listen to the people, to the public. And may nagsasabi na we have the right to know. After all these people, you guys who elected us have the right to know. Diba? Hindi naman pwedeng itago yun. So it's just proper na, sige, let's go to trial. Diba? Kung not guilty, ba't po patagalin? Diba? That's it, basically. Pero wag naman yung i-dismiss mo na hindi pa naghihiring. Ano ba naman yon? Para masinabi
murder ang kaso nito, dismiss, sasabihin ng judge. Game, di ba? But, alimbawa, Kuya Boy, yung nagsasabing hindi pwedeng i-dismiss ng impeachment or ng trial court, ng impeachment court, yung Senado yon, ang impeachment complaint, di ba? That's not an opinion. It's a fact that you can dismiss it, you can hear it. And when you hear it, you can acquit or you can convict. Why can you dismiss? Because always, ang unang titignan ng korte, yung jurisdiction. So ngayon, may jurisdiction ba o hindi? Opinion ulit yon. So ang point ko lang, Kuya Boy, sa sobrang emotional nung issue, and hindi lang naman to impeachment kung sino din ang gusto mong kandidato o hindi sa 2028. I'm talking about the public, ha? Kami kasi nag-swear kami, di ba? Political neutrality. So dapat, hindi namin iniisip yon. But yung mga nagko-comment, hindi mo matatanggal na sa isip nila. So naghahalo-halo ngayon lahat, Kuya Boy, yung facts at saka kaya maraming fake news ngayon. Maraming nagsasabing, hindi pwede yan. Kaya nung isang araw, ang sinabi ko sa media, ako'y nakikiusap sa legal luminaries, sa mga law deans, law professors, iklaro natin yung hindi dapat at yung hindi pwede. Di ba? Yung what you can do and what you shouldn't do are two different things. You're under contract sa isang big network, di ba? And it's under MTRCB. So, Kuya Boy, you should not curse and you cannot curse. I-edit yon, di ba? But you go on Netflix, Kuya Boy. I still say you should not curse, but you can. Kasi sa Netflix pwede, di ba? So, dun ngayon ang karamihan ng confusion. Dun sa anong gusto mo as an individual mangyari sa court. Pero nako-confuse yung non-lawyers kasi kino-confuse din ng ibang lawyers kung anong pwede at hindi pwedeng gawin ng court. Pero dapat maingay tayo kung anong dapat at hindi dapat gawin ng impeachment court. Okay. Hihimayin natin lahat yan, Alan. Pero doon muna sa point na ang confusion is largely caused by fake news. Pero pwede rin ako Or makonfuse. circumstance din, Kuya Boy. I mean, one factor lang. Kasi remember, Kuya Boy, ilan pa lang ba ang impeachment na umabot sa Senado? Pangatlo pa lang to eh. Di ba? Okay. So, ang US Constitution is 1789. Correct. So, ilang daan taon na. Tayo, 1987, pangatlo pa lang to. So, yung, to be yung tatlong fair, impeachment cases na umabot sa Senado, pangalanan natin, ERAP, for president, di for ba? president. Impeachment case na hindi Corona. natapos. CJ Corona na natapos. Okay. Tapos ngayon, yung kay VP Duterte na nasa Senate. Okay. So, pangatlo pa lang, Kuya Boy. Okay. So, partly lang yung confusion ay doon sa fake news. Partly din dahil nga hindi pa buo lahat ng doktrina natin tungkol dyan eh. In fact, nung yung impeachment kay President Arroyo, impeachment kay President Erap, impeachment kay Ombudsman Gutierrez, Mercedita. maraming umakyat sa Supreme Court ng mga kaso. Okay. So, that's another thing, part ng confusion. At saka ang confusion ang gagaling din sa napakaraming opinion, hindi nanggagaling sa fake news. Nanggagaling sa napakaraming tao na marurunong. Kasi ngayon, free market of ideas tayo. Ang dami naming naririnig, ang daming nababasa. So, hindi namin malaman sino bang aming paniniwalaan. But for example, Kuya Boy, di ba? Kung idol mo itong dean na to, o Correct. idol mo itong former justice, tapos sinabi niyang, unconstitutional yan, hindi ka naman abogado. De lahat na kayo nagsasabing unconstitutional At kung yan. saan ang leanings mo. Nasaan ang leanings mo? Oo. Di ba? So, tapos sasabihin niya, hold them accountable. Pag dinismiss yan, you're not holding her accountable. Okay. So, uulitin mo na yon. That's why nga, hindi ko pinapakiusapan yung madlang public. Di ba? Because nga, they also get their information from the legal luminaries. Di ba? So, halimbawa, pagka may sinabi akong off-topic, on tangent about artista, about networks, and you tell me, de Alan, ganito kasi yan. Kuya Boy, ikaw pinaniniwalaan ko sa ganyan eh. Oo. Di ba? Or kung sino man ang barkada ko dyan sa showbiz. So, uulitin ko ngayon. Kung tama, okay. Kung mali, so that's why it gets confusing. Remember, Kuya Boy, we haven't had an impeachment na final mo not only on the last day of the session nung Senado,
but also in the middle of an election. Alam mo, sa ordinaryong kaso sa US, di ba? Kasi jury yan. And we're more like a jury than judges. Now, why do I say that? Sa Pilipinas kasi, single judge yan eh. MTC, RTC, isang judge. Pagdating mo sa Court of Appeals and then sa Supreme Court, mas marami yan, 3, 5. Unless mag-en bank ka, 15 yan. But kami 23, may abogado, meron hindi abogado. So we're more like a jury. And sa jury sa Amerika, the judge, paalalahanin lang sa'yo kung anong batas. And then kapag ka-toxic masyado yung media at saka yung environment, isi-sequester ka, Kuya Boy, di ba? Ilalagay ka lahat sa isang hotel, walang TV, walang dyaryo, ay, hindi ka pwede magbasa para hindi ka bias. So can you imagine, Kuya Boy, i-impeachment ka, gitna ng kampanyahan, alam naman natin ang Pilipino, pag 3 years before, pag midterm, ang iniisip na, 2028. O, alam naman natin, nung inaresto at dinala sa Hague ang dating Pangulo, lalong naging emotional na ngayon. So, after that, and then may impeachment, so, naghalo-halo talaga, Kuya Boy. So, I'm not blaming anyone. I'm just saying, nandito tayo. Okay. Thank you. Okay. I never said there will be chaos. Don't get me wrong. I never said there will be chaos. There might. It's a possibility. Pwedeng tanggapin ng bayan, pwedeng hindi. Everything is possible. Pwedeng tanggapin, edi wala. Because ang ultimate na boss ho natin ay ang taong bayan eh. Thank you. Thank you, Vic. Rosalie Cas from UNTV. Go ahead. Hello po. Good afternoon po, Attorney. Hi. Yeah, last interview with you via Zoom po kasi na-mention nyo po, yun pong balak nyo after na ma-submit yung pleading or yun pong tugon sa reply. answer ad cautelam. Opo, can you walk us through what will happen next after you submitted to the Senate your reply to the motion of VP Duterte? Itutulak nyo pa rin po ba yung pagkakaroon ng pre-trial Yes, kung ng mas maaga? Opo. Kasi yung pre-trial is very convenient for all parties concerned. Dahil sa volume, sa dami ng aming dokumento, mahirap po itong i-identify. Pagka nagtatrial ho kasi, kada piraso ng ebidensya, ipapa-identify mo, mamarkahan mo, so tatagal ho yung proseso. With a pre-trial, may pre-marking. So, pag presenta mo sa testigo, markado na, ipapa-identify mo na lang. Malaking convenience. May inaay po ba kayong particular date ng start ng pre-trial? Wala po, nasa sa impeachment court po yan eh. Pero para ho sa amin, mas maaga, mas maganda. Ay, may nabanggit din po si Senate President Escudero na yun pong inyong pagiging spokesperson ng House Prosecution Panel is only until June 30 and kailangan po ba na i-renew yung designation nyo na yon pagpasok ng 20th Congress? Hindi na ho pa dapat pagtalunan yan dahil madali ho naman i-comply yun eh. Madali ho i-comply. Hindi na ho dapat pagtalunan yan. Ito po, pahabol na lang din po. Regarding po dito sa, dun po sa nakalagay sa response nyo rin po, sa, Reply. that the only Ano yung direksyon na tinutuhog eh? To dismiss without trial. Ba't niya in-erase yung mga issues about 1-year bar rule na sinagot naman namin, absence of due process na sinagot namin, yung Senate is not a continuing body na sinagot namin, wala yung articles of impeachment na sinagot namin. So, they want a shortcut. Wala ng trial, dismiss na lang. Kaya doon sa prayer namin, i-deny yung kanilang motion to dismiss. Thank you. Marian? Sir, sorry. Sir, there's also this part po dun sa reply. Respondent's prayer to dismiss the articles of impeachment on technical grounds must be denied on the ground of public accountability. Cannot be skirted by citing procedural shopping. Can you elaborate on Okay, ganito ano. Ito yung nabanggit ko noon, wagging the dog.
Ano yung waging technical? Yun yung ibig sabihin yan. Mas pinapaigting ang kahalagahan ng procedure, technicality, kesa doon sa substance ng complaint. Dapat sagutin mo yung reklamo. Kung maalala nyo, mula nung hearing doon sa Committee on Good Government, ganyan at ganyan din. Hanggang ngayon, walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong pagbotohan siya ng majority. Meron pong naunang statement ng si SP Escudero na sabi niya, wala namang bawal na motion, yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule, asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba, pwede ba siyang gawin? Just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? Uulitin ko ho, we trust the process of impeachment. We trust that the senators' judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami. Maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya. Nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to their judgment. Yun lang po yung clarification. Thank you po. Thank you, Kat. Next question will come from tapos na si Bibian, si Marian Enriquez from TV5. Hindi po kaya, yun din yung gusto sa ng Senado na dalhin ng Kamara, ng prosecution, itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto nila eh. Mahirap po maghaka-haka dahil magtiwala ho tayo sa proseso. And then, bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Thank you, Marian. Next up is Melalis Moras from PTV4. Hi, good afternoon, sir. Sir, follow-up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So, generally, sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya hindi niya tinanggi that there was an attempt
merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya, hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin, na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin ho, sa batas yan, that's an admission. Opo, very clear. And sorry sir, last na lang po from my end. By Monday, June 30, 12 noon, ay magtatapos na yung termino ng mga 19th Congress lawmakers, and alam naman natin sa prosecution team may dalawang magtatapos na yung termino. Paano lang po makakaapekto sa House prosecution team yung pagkakaroon na ng mga bagong kongresista, may mga dating kongresista na matatapos na ito? Wala akong pagbabago sa prosecution team. Ang mababago lang ho dyan, yung dalawa na nabanggit ko, na yung dalawang hindi pinalad nitong huling eleksyon, ang papalito ay si Attorney Jokno at si Senator De Lima. Otherwise, wala akong pagbabago. Pero uupo po sila kapag nagbalik session, nagkaroon na po ulit ng session? Paano po? Paano upo? I mean, paano po ba yung magiging procedure ng pagsali nila, sir, sa prosecution team? Ano mo? We will just, they will be deputized by the House. Kasi kung naalala nyo, noon hong plenaryo na inaprubahan ng Kamara, nung plenary, yung articles of impeachment, itong nakabinbin ngayon, right after that, nag-election ho, inelect nila yung public prosecutors eh. So ang mangyayari ho, magkakaroon uli ng ganon doon sa dalawa. They will be deputized by the House to be the to sit as public prosecutors on behalf of the House. Kaya ho, ang mangyayari ho dyan, it is not House of Representatives versus Sara Duterte. Ang title ho niyan, in re impeachment, the prosecution now will represent the people of the Philippines. People of the Philippines na ho. Not the House. Kasi yung House represents the people of the Philippines eh, di ho ba? So, yun ang mangyayari dyan. Thank you po. Okay, go ahead, Kat. Sorry sir, di ba po nagpa-resubmission ng entry of appearance? Yung dalawa po, magpapa-entry of appearance pa rin po ba sila? Kailangan ho. Thank you, Kat. Tina Panganiban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, sir. Hello. Attorney Bukoy, how did the prosecution reply to the defense's prayer to dismiss the articles of impeachment? Ang sinabi ho namin, yung grounds that she cited for dismissal ay walang batayan. So dapat ma-deny. Walang batayan, yung grounds for dismissal, yun ho yung diniscuss ko kanina. Yung 1-year ban rule, she was not afforded due process, Senate is not a continuing body, yun ho kaninang diniscuss ko, na mali ho lahat eh. So dapat i-dismiss. Hindi dapat hindi bigyang pansin. So may prayer po yung prosecution na mag-trial na po tayo. Yes. Dapat yung no prohibited motion pero ilang beses na po nasagot. Thank you. Ang prayer ho ng prosecution is to deny the dismissal and to proceed to trial. Yun lang ho naman ang gusto natin eh. Yun ang gusto ng bayan eh.
ilabas ang ebidensya. Ilabas ang ebidensya ng prosecution, and then, ilahad niya ang ebidensya niya. Thank you. We will now hear from Earl Tobias of IBC 13. Hi, sir. Good afternoon po, attorney. Attorney here. sorry. Hi, sir. Sir, attorney, connect ko lang dun sa tanong na hindi nga po na for the prosecution, hindi na fulfill ni Vice President Sara Duterte yung dinedenay niya to, pero bakit? Isa po dun sa mga rason na nabanggit niya sa answer ad cotelem ay wala namang limitasyon sa kung kailan o kung gaano dapat kabilis yung paggastos ng confidential funds patungkol po dun sa 125 million. So, attorney, i-consider niyo po ba yun na again, another tactic ng pangte-technical? Kasi ganito, no? Hindi lang ho naman pinag-uusapan kung gaano kabilis ginasta. Saan ginasta? Yung confidential and intelligence funds ho, ay para sa particular na layunin. It is for a specific purpose. Yung lumabas ho dun sa mga hearing nung Committee on Good Government, yung Blue Ribbon Committee, lumalabas na hindi para sa ganoon layunin yung pinagkagastahan eh. Hindi lang ho yung bilis. Nakakadagdag lang yung bilis. Ang bilis mong ginasta, pero hindi para sa layunin na dapat dun mo ginastos. At so, sir, asking directly, yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat. Yun ang scrap of paper. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Yung sinagot niya, walang halaga. Okay. Sir, follow up na lang with that. Kasi sabi, without ultimate facts din daw, parang full conclusion, total conclusion, yung buong articles of impeachment daw. At isa dito sa mga sinasite ni Vice President Sara Duterte, wala naman daw pong kontrata doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Alam niyo ho, yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan eh. Hindi ho ba? Hindi naman sinusulat yan eh. I agree to kill, etc. Walang ganun eh. Kasi illegal eh. Siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino, ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan, sa kanya. At inulit pa niya. Hindi ho ba? Another interview, inulit niya. Kung maalala nyo, nung una yung sinabi niyan, na ipapapatay ko, may kinontrata na ako, no joke. No joke. So, anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na, nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. So, sir, whatever the Vice President stated online and publicly is evident. Hi, good morning po, Kongs. Follow-up lang po, kanina kasi natanong kayo ni Ate Tina na until the 20th Congress, talagang suportado pa rin natin itong pagpapatuloy ng pag-pursue dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nga nito, kahapon sa conference po ni Senate President Chis Escudero, may mga ilan siyang, kumbaga, mga mabibigat din na pahayag tungkol sa impeachment. Hingin ko lang po yung reaction nyo dito given na yun nga, kabilang tayo sa mga nagsusulong at sumuporta dito sa impeachment complaint. Una, may sinabi siyang pwedeng i-junk ng impeachment court ang case laban kay VP Duterte by majority vote. Ano po yung reaction nyo dito at yung sinabi din niya na parang matigas daw yung ulo ng mga House prosecutors? At what basis kaya yung sinasabing pwedeng i-junk ng majority vote ng sa Senate yung impeachment complaint? I don't see any reason